Habang hirap na hirap si Takumi na panatilihin ang kanyang swabe at mabilis na takbo dahil sa kawalan ng focus matapos siyang sadyang pagbigyan ni Shinji, nag-uusap naman sina Fumihiro at ang mga miyembro ng Project D. Ayon kay Fumihiro, magandang balita ito dahil may malaking pagkakataon na ngayon si Takumi na iuwi ang panalo. Ngunit agad itong binaliwala ni Keisuke dahil sigurado siyang may malupit na plano si Shinji na bawiin ang unahan dahil walang sino mang matinong driver ang gagawa niyo ng walang dahilan. Hindi makapaniwala si Fumihiro na may kakayahan pang mag-overtake kay Takumi, ngunit sumang-ayon si Reisok kay Keisuke at sinabing si Shinji ang natatanging kalaban na karapat-dapat para sa huling laban ng Project D. Samantala, nag-uusap din sina Kai Kogashiwa at Hideo Minagawa kung saan binigyang diin ni Minagawa na magsisimula pa lang ang totoong bakbakan dahil may matinding pakiramdam ng panganib na umaamoy sa hangin. Sa kalsada, habang nakabuntot si Shinji sa likod ng ating bida, napansin ng bata na hindi niya makita ang mahiwagang pakpak na inaasahan niya sa sasakyan ni Takumi, kaya naman nagpasya siyang hindi na mag-aaksaya pa ng oras sa likuran. Ipinaliwanag naman ni Go Hojo kina Eiji Kubo at Mrs. Inui na sa tuwing may sumusubok na sumabay sa bilis ni Shinji, madalas na nawawala ang mga ito sa kanilang sariling tiyempo, nagkakamali, at ang iba nga ay muntik nang umikot sa gitna ng kalsada o mag-spin out. Sinuportahan ito ni Kubo at sinabing ito ang dahilan kung bakit niya gustong mauna si Shinji sa karera. Ngunit iginiit ni Go na may ibang dahilan ang bata dahil pareho sila ng sasakyan ni Takumi, at karaniwan ay walang pakialam si Shinji sa estilo ng iba. Dagdag pa niya, ang kawalan ng karanasan ni Shinji ang kanyang pinakamalaking lakas, ngunit ito rin ang kanyang malinaw na kahinaan, at doon papasok ang papel ni Takumi para basagin ang nakasanayan ng bata. Sa kabilang banda, nagtataka naman sina Mako at Sayuki kung bakit nagpalit ng pwesto ang dalawa, at kung paanong si Shinji, tulad ni Takumi, ay isa ring batang himala na may pambihirang talento. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumulpat ang dalawang sasakyan na humaharurot patungo sa hairpin curve kung nasaan sila. Pagpasok ni Takumi sa kurbada, biglang isinuot ni Shinji ang kanyang sasakyan sa gilid ng inner line, at bago pa man mamalaya ng lahat ay bahagyang binangga ni Shinji ang gilid ng kotse ni Takumi habang mabilis itong iniwan sa likod. Gulat na gulat sina Mako, Sayuki, at ang mga manunood dahil ang bahaging iyon ng kalsada ay hindi karaniwang pwesto para sa isang overtake. Nakarating ang balita sa Akina Speedstar sa ibaba na muling naunahan si Takumi, kaya napatanong si Kenji kung may natitira pa bang pwesto sa bundok kung saan pwedeng bumawi. Ipinaliwanag ni Mako na iisa lamang ang tamang linya sa kurbadang iyon dahil sa kakaibang S-shaped entry nito, ngunit nagawa pa ring sumot ni Shinji ng ganoon kadali. Hinala naman ni Sayuki, sinadya ni Shinji na gawin ang pagbure sa mismong harapan nila para patunayan na kaya nitong mag-overtake sa kahit anong linya ng kalsada. Dahil sa galit na sadyang binangga ang kanyang sasakyan, nagpasya si Takumi na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para habulin ang bata. Tuwang-tuwa naman si Kubo dahil nagkatotoo ang hula ni Go na magagawa ni Shinji ang overtake sa hairpin, bagamat nagtataka siya kung bakit parang walang pakialam ang bata kahit may upi ang katawan ng kotse. Ibinunyag naman ng ina ni Shinji na lumaki ang bata sa pag-eensayo gamit ang isang lumang kotse na madalas sumasayad sa mga guardrail at puno, kaya naman sanay ito sa mga gasgas. Sinabi ni Kubo na sinadya niyang ipagawa at iparepaint ang katawan ng 86 para kabahan ang kalaban kapag nakitang bago ito. Ngunit nag-aalala si Go na baka masyadong maagang gumawa ng hakbang si Shinji dahil hindi nito alam kung gaano katindi si Takumi kapag seryoso na sa karera. Samantala, sa kani-kanilang mga bahay, tahimik na nag-iisip sina Bunta at Mika sa magiging takbo ng laban. Nang makarating sa Project D ang balitang naunahan si Takumi, nag-alala si Fumihiro na baka mawalan na ng gana ang ating bida matapos ang sunod-sunod na pagkakataong ito. Ngunit iba ang pananaw ni Keisuke. Sinabi niya na hindi lang para sa sarili niya lumalaban si Takumi, alam niyang nanunood ang lahat ng mga driver na tinalo niya noon, at hinding-hindi basta-basta susuko ang Takumi na kilala niya. Sumang-ayon si Reisok dahil alam niyang si Takumi ang uri ng henyo na mas lalong bumibili sa tuwing nalalagay sa gitna ng matinding problema. Sa kampo ng kalaban, kampante na si Kubo dahil alam niyang imposibleng sabayan ang bilis ni Shinji, at ang sinumang magtangkang kumopya sa estilo ng bata ay tiyak na magdidiretso sa guardrail. Habang napapansin ni Shinji na hindi pa rin bumibitaw si Takumi sa likod niya, ipinaalala ni Mako kay Sayuki ang laban nila noon kay Takumi sa Usoy. Kahit unang beses pa lang noon ni Takumi sa kalsadang iyon, nagawa nitong damikit sa kanila sa mas mabilis na takbo sa sikat na C121 corner, kaya naman may pag-asa pa ang ating bida.
Eksakto namang pumasok ang dalawang sasakyan sa isa sa pinakamahirap na kurbada sa buong bundok kung saan biglang sumisikip ang kalsada sa labasan. Sa kabila ng napakabilis na tulan, nagawa pa ring sumabay ni Takumi kay Shinji hanggang sa dulo ng kurbada. Nang makarating ang balita kay Kubo, agad niya itong ibinahagi kina Go dahil napakarami ng driver ang nawala ng kontrol sa preno at sumalpok sa guardrail sa exit ng kurbadang iyon, ngunit nagawa itong lagpasan ni Takumi ng dikit pa rin kay Shinji. Natutuwa si Go dahil sa wakas ay may isa pang henyo na bumasag sa nakasanayan ni Shinji sa loob ng 13 taon. Napansin ni Kubo na nagbago ang pananaw ni Go, na dati ay uhaw na uhaw lang sa panalo. Sinabi ni Go na ang pagkatalo niya kay Keisuke ang nagpabago sa kanya, at mas mahalaga ngayon na makita si Shinji na lumalaban sa pinakamataas na antas. Ikinwento naman ng ina ni Shinji na mahiyain at matatakutin ang bata kapag nasa labas ng sasakyan, at malamang ay natatakot na ito ngayon. Ngunit sinabi ni Go na hindi mahina ang isang driver na may ganoong tindi ng bilis. At tama nga si Go, dahil sa mga sandaling ito, unti-unti nang dinadapuan ng takot at kaba si Shinji habang nakikita sa kanyang side mirror ang 8-6 ni Takumi na nananatiling nakabuntot at hindi matagtag sa kanyang likuran. Habang patuloy na hinahabol ni Takumi si Shinji na ngayon ay tuluyan ng dinadapuan ng takot, nagkaroon ng flashback ang bata ilang araw bago ang karera. Sa loob ng kanilang bahay, mayabang na ikinwento ni Shinji sa kanyang ina na pinuri siya ni Go Hojo dahil sa kanyang tindi ng bilis na hindi kayang sabayan ng iba. Binalaan siya ni Mrs. Inui. Naging mababa ang loob dahil tiyak na may mga driver na mas mabilis pa sa kanya, ngunit kampante ang bata na walang sino man ang makakadikit sa kanyang likod. Sa isa pang flashback makalipas ang ilang araw, nabanggit ni Shinji sa kanyang ina habang nagmamaneho na may inihandang malaking street race si Go, ngunit wala siyang gana na sumali dahil masyadong seryoso ang ikilos nito. Pagkatapos ng flashback, napagtanto ni Shinji na tama ang kanyang ina na may mga driver talagang mas mabilis sa kanya habang nakikita ang 8-6 ni Takumi na nakadikit pa rin sa kanyang side mirror. Sa mismong sandaling ito, naramdaman ni Takumi na may pagkakataon na siyang mag-overtake. Agad niyang ginamit ang mapanganib na blind attack kung saan pinatay niya ang kanyang ilaw, at sa isang kurbada ay bigla siyang sumulpot sa gilid ni Shinji sabay bukas ng headlights na labis na ikinagulat ng bata. Habang sabay silang pumapasok sa kurbada, napansin ni Takumi na si Shinji ang uri ng driver na madaling mawala ng diskarte kapag hindi nito nakuha ang kanyang paboritong linya. Pagkalabas ng kurbada, tuluyang nakuha ni Takumi ang unahan, at sa pagkakataong ito, laking gulat ni Shinji nang makita ang mahiwagang pakpak o angelic wings na sumibol sa likod ng 8-6 ni Takumi. Plano na ni Takumi na tapusin ang laban sa isang round lang dahil ang kanyang sasakyan ay may upgrade na swak para sa mga susunod na mababagal na kurbada. Nang makarating ang balita kay Eiji Kubo na naunahan si Shinji, inamin niya na masyado niyang minarkahan ng mababa ang kakayahan ni Takumi na dumikit at mag-overtake. Natutuwa naman si Go dahil si Takumi lang ang nakapagbigay ng ganitong tindi ng pressure kay Shinji, na siyang nagpagising sa tunay na hilig ng bata sa pagmamaneho. Habang hinahabol naman ni Shinji si Takumi, na-realize ng bata na naging masyadong mataas ang lipad niya at isa lamang siyang ordinaryong bata, ngunit pagdating sa kalsadang ito ay hinding-hindi niya hahayaang maitakbo ng iba ang panalo. Samantala, ipinaliliwanag naman ni Reyesok sa mga miyembro ng Project D na ang kakaibang teknik ni Shinji sa kurbada ay nagagawa nitong mapanatili ang parehong bilis sa pagpasok at paglabas ng hindi tumatapak sa preno, kaya naman pantay ang pagkakahati ng bigat at hindi agad napudpad ang kanyang mga gulong. Dahil dito, na-realize ni Keisuke na may malaking bentahe si Shinji sa kondisyon ng gulong para sa huling bahagi ng karera. Sa kalsada, nakakaramdam naman si Takumi ng isang mapanganib na aura sa kanyang likod kaya mas lalo niyang itinaas ang kanyang konsentrasyon. Nagulat naman si Kenta nang malaman 3 beses nang nagpalit ng pwesto ang dalawa sa isang kalsadang wala namang sapat na straightaways. Sinabi ni Keisuke na lumalagpas sa karaniwang teorya ng karera ang dalawang ito, at nagagawa nilang mag-overtake dahil sa tindi ng kanilang determinasyon kung saan ang bawat kurbada ay itinuturing nilang pwesto para pumutol. Habang hirap na hirap si Takumi dahil nagsisimula ng mawala ng kapit ang kanyang mga gulong sa harapan, nakakita ng uwang si Shinji. Sa susunod na kurbada, sumot si Shinji sa inner line ngunit dahil kulang sa bilis ay bahagyang sumayad ang gilid ng kanyang kotse sa kotse ni Takumi bago sila bumalik sa pwesto, na ikinagulat ng mga manunood dahil sa naganap na body contact. At habang lumalaban si Takumi sa matinding understeer mula sa mga gulong sa harapan, ang tanging natitirang alas na lang niya ay ang makina ng kanyang sasakyan na may kakayahang umabot sa high revolution zone. Matapos mabaygo muli si Shinji sa isa pang pagtatangkang mag-overtake na nagresulta na naman sa bahagyang salpukan, naalala ni Takumi ang usapan nila ni Reyesok at Matsumoto ilang araw ang nakalipas. Ibinunyag ng dalawa na binago nila ang kanyang 2.0 V4 AG engine para maglabas ng mas matinding torque sa mas mataas na RPM, na dati ay nakatago lang hanggang 9,000 RPM.
Eksakto namang sumulpot sina Takumi at Shinji sa huling hairpin curve kung saan nag-aabang ang Akina Speedstars. Sa mismong harapan ni Aitani, nagawa ni Shinji na i-overtake si Takumi sa pamamagitan ng pagbangga sa gilid nito habang nawawala naman ng kontrol sa kurbada si Takumi dahil sa matinding understeer. Labis na nag-alala si Aitani dahil nawala ang bilis ni Takumi sa kurbada, ngunit buong-buo ang tiwala ni Atsuki na kayang bumawi ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil alam ni Takumi na wala na siyang tsansa kapag umabot pa sa ikalawang round ang laban, naalala niya ang babala ni Reyesok na ang paggamit ng sagad na RPM ay maaaring magdulot ng matinding stress sa makina, kaya gagamitin lamang ito kung talagang kailangan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nagpa siya si Takumi na itaya ang lahat. Muli niyang ginamit ang blind attack at pinatay ang kanyang ilaw na ikinagulat ng mga manunood sa gilid. Nakakita ng uwang si Takumi sa isang maikling straightaway at pumantay kay Shinji, na nagresulta sa palitan ng sagi ang pader at katawan ng kotse sa napakasikip na kalsada dahil ayaw magbigay ng bata. Pagpasok sa huling kurbada, habang unti-unting lumalayo si Takumi, nagpa siya siyang muling buksan ang kanyang ilaw, ngunit sa mismong sandaling iyon, lumampas na sa limitasyon ang takbo ng kanyang RPM dahilan para sumabog ang kanyang makina sa ikalawang pagkakataon. Agad na umikot ang 86 ni Takumi sa gitna ng kalsada, at dahil sa reflex ay napaiwas at umikot din ang sasakyan ni Shinji. Sa gitna ng usok at pag-ikot, mabilis na itinapak ni Takumi ang kanyang paa sa clutch at hinayaang gumulong ng paatras ang kanyang sasakyan patungo sa finish line, habang si Shinji naman ay tuluyang huminto sa mismong linya habang nagbubunyi ang mga manunood. Sa harap ng kanyang sirang sasakyan, sinabi ni Takumi kina Reyesok na parang isinakripisyo ng kanyang 86 ang sarili nito para sa kanyang huling panalo. Sinabi naman ni Reyesok na ang malawak na karanasan ni Takumi ang nagpanalo sa kanya sa matinding dogfight na ito. Habang masayang nagbubunyi ang Akina Speedstars at ang mga nakaraang kalaban ng Project D, humingi naman ng paumanhin si Shinji sa kanyang koponan dahil sa pagkatalo, ngunit pinuri siya ni Go at Kubo sa kanyang pambihirang pinakita. Niyakap din siya ng kanyang ina sa labis na tuwa, at sinabi ni Go na ang pagkatalong ito ang magpapatatag at magpapabilis sa bata sa hinaharap. Sa kabilang banda, masayang nagising si Mika nang makatanggap ng text mula kay Takumi na matagal na niyang inaabangan. Kinabukasan sa gasoline station, habang nililinis ni Takumi at Atsuki ang sasakyan, sinabi ni Yuchi kina Aitani na karapat-dapat nang ipahinga ang 86 matapos nitong tapusin ang kanyang alamat kasama si Takumi. Nang pakiusapan naman ni Takumi si Bunte na panatilihin ang kotse sa kanilang bahay para sa alaala, pumayag ang matanda na ikinatutuwa ng lahat. Makalipas ang ilang araw, ipinakita si Takumi kasama si Mika sa isang golf course kung saan pinuri siya ng dalaga sa kanyang pag-unlad sa laro. Sa Lake Akagi naman, nagdaos ng isang farewell party ang mga miyembro ng Project D kung saan pinag-usapan nila ang mga nakuhang alok ni Takumi at Keisuke para maging professional drivers. Lasing na ipinahayag ni Keisuke na magiging sikat siyang pro racer, at sa lungkot ni Kenta ay ipinalit ni Keisuke ang kanyang beer sa ice cream dahil siya ang driver ng gabi. Ramdam ng lahat na ang isang hindi malilimutang tag-araw ay pabilis ng pabilis na nagtatapos. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Reyesok ang libingan ni Kaori upang magdasal at sabihin na natupad na ang kanyang pangarap na sanayin ang mga driver ng Gunma upang maging mga propesyonal sa karera, na siyang tunay na kahulugan ng letrang D sa Project D. Pagkaalis niya sa sementeryo, ipinakita si Takumi sa kanilang bahay madaling araw habang inilalagay ni Bunta ang mga tofu sa kanyang Subaru Impreza. Tiningnan ni Takumi ang kanyang minahal na 86 sa huling pagkakataon bago sumakay sa Impreza upang simulan ang delivery. Sa end credits, ipinakita ang iba't ibang buhay ng mga karakter. Si Keiichi Sechiya ay nagkaroon ng cameo habang kausap si Takumi sa isang event. Sina Atsuki at Aitani ay patuloy na nagtatrabaho sa gas station habang naglilinis si Kenji ng kanyang 180SX nearby. At si Mika naman ay sumasali sa isang ladies golf championship. Si Keisuke ay isa ng ganap na pro racer sa Twin Ring Motegi gamit ang kanyang race-modified FD3S, habang si Mako naman ay isang pro racer na rin sa Tsukuba Circuit kasama si Sayuki na sinusuportahan ng mga tagahanga sa stands. Si Reyesok naman ay tahimik na nanunood ng isang laban ng EK9 Civic at Yunos Roadster sa bundok bilang isang tahimik na spectator. Sina Shingo at Nakazato naman ay nag-uusap ng normal ngunit biglang lumayo sa isa't isa nang may mapansin mga tao. Habang sina Bunta at Yuchi ay masayang kumakain sa isang restaurant sa Shibukawa. Sa huling eksena, habang pababa si Takumi sa bundok ng Akina gamit ang Impreza, nakasalubong niya ang isang kulay orange na Toyota GT86 na may plate number na 86239, na nangangahulugang thank you 86, bilang huling pagpupugay sa sasakyan. At bago natin tuluyang isara ang huling yugto ng alamat na ito, gusto ko munang magpasalamat ng napakalaki sa ating mga solidong lodi na walang sawang nag-iiwan ng komento at sumusuporta sa ating bawat video.
Espesyal na shoutout sa unang grupo nina Lodi Troy, Lodi Gino Robles, Lodi Jason M. Bangar, at Lodi Lord Jean. Kasama rin dyan sina Lodi Ezekiel Lance, Lodi Rodriguez, Lodi Arlene Bonil, at Lodi Ruth Ibanez. Maraming salamat din sa walang sawang panunood nina Lodi Roland Salvador, Lodi Jer Velasco, Lodi Brian De La Cruz, Lodi Saber, at Lodi Husayr. Hindi rin natin kalilimutan sina Lodi Gerald Cayaw, Lodi Frankie Gregorio Guzman, Lodi Dominic Hervey, at Lodi River Ilagan. At para sa huling grupo, isang malupit na shoutout din para kina Lodi Diamond na Itlog, Lodi Christy Tuto Cipriano, Lodi Raz, Lodi John Kenneth Galdans, at Lodi Jericho Martinez. Maraming salamat din kina Lodi Kuya Pocholo, Lodi Jacob Eslabra, Lodi Jack Reyes Jr., Lodi Nothing to Lose, at kay Lodi King Ryan Tabayon. Kundi dahil sa inyong mga Lodi, hindi natin matatapos ang ganito kasolid na serye. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!